Sabay-sabay po tayong lahat. San Isidro, ipanalangin mo kami. Kaya naman po, sa lahat ng mga Buhangenyo, naway maging instrumento si San Isidro upang higit tayong mapalapit sa Diyos. Patuloy na manalangin na may lakas sa loob upang isabuhay ang salita ng Diyos. Sa lahat ng ating mga gawain, ialay natin sa Diyos. Sa lahat ng ating mga suliranin, hayaan natin na mamagitan si San Isidro upang matupad ang lahat ng ating mga hangarin sa buhay patungo sa kabutihan. At bilang formal na paglalantad ng ating simbahan, tinatawagan natin ang ating Ama ng Bayan ng Nauhan. Walang iba kundi si Mayor Mark Marcos at ang kanyang pamilya at pamilya ni Engineer Erwin Mendoza, kasama ng mga sponsors at barangay officials. Ni Tita Flordelisa Balbo. Tinatawagan na po, lumapit, at ito po, pinangunahan na po ng ating Engineer Erwin Mendoza at syempre, Mayor Mark Marcos. At muli, pasalubungan natin ng masigabong palakpakan. At para po sa kabatiran ng lahat, nais po nating basahin ang marker sa haligi ng ating simbahan. Ang sinasabi nito ay Buhangin Catholic Chapel. Itinatag sa pamumuno ng asawang Erwin at na Ana Lor Mendoza sa tulong ng kanilang mga kapatid, kaanak, kaibigan, mga kabarangay at parokya ng Holy Spirit noong ika-18 ng Marso 2013. Kasabay ng pagdiriwang ng katawan at pasasalamat sa pagkaligtas sa matinding karamdaman ng kanilang anak na si Aaron. Layunin nila na magkaroon ng matibay na simbahan na magsisimulot ng bagong pag-asa tungo sa pagbabago at pag-unlad na magiging instrumento ng Diyos upang mapagbuklod, mabuhay ng may kamanalan, malayo sa kapahamakan, at mabigyan ng kasaganaan ang mga mamamayan ng Buhangin. Panawagan. Sa lahat po ng bumibisita sa simbahan ito, kami po ay humihingi ng inyong panalangin na panatilihing malusog at mabuhay ng normal ang aming anak, Ana Lor at Erwin at Aaron. Maraming po salamat sa pamilya ni Engineer Aaron at Tita Ana Lor at syempre kay Aaron. Kayo po ang nagsilbing instrumento ng Diyos upang ang mga taga rito sa Buhangin ay magkaroon ng bantayog ng Diyos na kung saan ay magsisilbing pundasyon ng kanilang matibay na pananampalataya sa Diyos at makapaglingkod ng higit sa kapwa. Muli, marami pong salamat. at bilang pagbibigay halaga sa natanging pagbubukas na ito, narito ang ating principal sponsor, walang iba kundi si Engineer Erwin
G. Mendoza. Thank you, Oleg. To our Honorable Mayor, Judge, Attorney Mark and Marcos, sa mga classmate ko ng high school, kay Mylene, kay Maan, to the Sangguniang Bayan, councilors, I think si Ma'am She Morales, andito. Si Ma'am Gina Tria, si Consel Melgar, no? And Ma'am Karina Coro, sa ating barangay officials, sa mga bisita po natin sa ating barangay, mga taga Batangas, Manila, and of course, sa lahat po ng mga buhangin nyo, magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you. So, yun na ba yun? So, totoo po pala yung sabi. Kasi first time ko lang na-meet today, no, tonight, yung mayor ng Nauhan. Totoo pala yung kasabihan na napakagwapo nga daw pala ng mayor. Ayan po ang ating mayor. First time ko lang pong na-meet yan. Mga balita lang daw na magaling, matalino ang mayor, napaka-cowboy, masang-masa yung dating. Kaya I think even for 2 minutes lang po siya nakausap, eh mukhang totoo nga pala yung sinasabi ng mga tao ng Nauhan. Kung hindi niyo po naitatanong, si Mayor ay kaklase ko nung elementary. Grade 1, grade 2, dito po ako nag-elementary dyan sa likod ng Kadol po dati. Yung nagiba, tapos inilipat na doon sa original ngayon, doon sa dyan, sa may sentro, sa mga eskalona. No? So, paglipat ko ng bayan, si Mayor naman ay kaklase ni Mrs. sa lumang bayan, sa grade 1, grade 2 din. So, sabay kaming lumipat ng sa Elbasa, grade 3, magkaklase kami niyan. Hanggang grade 6. Si Mayor po, hindi yan bago dito sa Buhangin. I don't know kung nare-recall pa ni Mayor, 40, ilan na ba tayo, Mayor? 42? 42? 40 na. Ay sinasama ko po yan dito sa Buhangin, naglalakad kami niyan. Tapos nangunguryente kami. Eh alam niyo naman, pagkalaking bayan, ay pagka yung tubog kinuryente mo yun, lumulutang yung buknos, kinukuha ka agad niyan. Eh di nakukuryente. No? So, pag graduate po ng elementary, si Mayor ay loyal po ng Agmayang sila. Kami namang mga Mendoza ay loyal kami ng Nauhan Academy. Nag-iyakan pa po kami niya nung elementary. No? At nung high school, so ang naging kaklase ko nga ay si Mrs. naman. Ayan, kaklase ko po sa Nauhan Academy. May something in common po silang dalawa. Pag-graduate nila ng high school, pareha silang valedictorian. Ako ay ropor, tabi ng basurahan. So, pero talo ko po si Mayor sa mathematics. No, 99 yata ang grade ko nung elementary. Sa akin nagpapaturo ng math yan. Pero yung mga sinusulat ng teacher namin, kahit 3 pisara yon, kinabukasan memorize ni Mayor yon. So, ganun kagaling si Mayor. Kaya tama yung course niyan, naglupo siya. No, lawyer siya, ako naman engineering kasi sa mathematics. Pero mas magaling po yung misis ko sa mathematics. Pareha silang cum laude graduate. No, engineering si misis, then lawyer si attorney. So yun po yung kwento ni Mayor. Eh pagka nung college po yan, yung nililigawan niya, Mayor, yung ba yung naging asawa mo? Yung pinupuntahan mo doon sa FEU? Pumupunta po yan doon sa FEU. Naku, Diyos ko, parang si San Isidro ang itsura niyan. Nakabangkwang yan, may dala pang gula yan, nagpapalit ng damit at nagkukunya rin kamag-anak ni Genevieve, makapasok lang dun sa dorm. Ano pa, Mayor, ang tama na po. Okay. So, thank you, Mayor, for the invitation na punta po kayo dito sa amin. And of course, yung Sangguniang Bayan and other official of Nauhan Municipality. Okay, sa aking mga kabarangay, this is it. Ito na po. Siguro, wala na akong maririnig. Ay, engineer, ano ba naman yung simbahan? Sabi mo, aabot sa fiesta yan, nung pong 2012. Sabi ko, yun ang sabi ng architect na kausap ko eh. Inumpisahan po namin yan, March 18, 20,
2012, nung birthday po ni Aren. Kasi parang pasalamat namin na naligtas nga siya dun sa ospital. Eh sabi ko yata, hindi yata ako nasabi kung anong taon yung piyesta. Kaya umabot ng almost 1 year po yung simbahan. But of course, worth it naman po yung pag-iintay natin. Kaya sabi nga nila, aabot na talaga ba yan sa piyesta? So bukas po ay piyesta, inauguration tayo today ng simbahan. Kaya abot na abot. At ginawa po namin na very memorable ang ating inauguration. Even sa souvenir program na pinagawa namin, I don't know, baka ito ay first time dito sa Oriental Mindoro na merong official, personal na message ang ating Pangulo ng Pilipinas. Meron pong message din dito ang congressman, ang ating governor, and of course our mayor, ang obispo at ang parokya ng Holy Spirit, si Father June Basit. Hindi po tayo nagyayabang. Ayaw nating magyabang. Ang objective po natin dyan ay gusto nating ipakilala sa kanila na merong barangay Buhangin. Ako po ay National President ng Computer Engineers. Pero pag kami namimit po ako ng mga taga Mindoro, sabi nila, Sir, taga Mindoro ka pala. Saan ka ba sa Mindoro? Eh, sa Nauhan. Ay, Sir, sa Nauhan ka. Nauhan din ako. Saan ka sa Nauhan? Sa Buhangin. Wala na, tigil siya. Parang, saan ba yung Buhangin? Ang alam dito, Lumang Bayan, Milgar, San Agustin, Bangkuro, Barsinaga, yung Barangay 1, Barangay 2, Barangay 3. Sabi nga ni Kapitan, Engineer, yan ang problema sa barangay natin. Yung mga nagkakapera, yung mayaman, hindi na sila bumabalik sa ating barangay. Nakakasama ng loob. Pero sabi ko po kay Kapitan, nung nag-meeting po kami for the inauguration, Kapitan, baka naman wala sa kanila ang problema. Baka naman nasa atin. Eh kung ako yung yumaman at napunta ng ibang lugar, bakit hindi sila bumabalik sa Buhangin? Eh baka walang kwenta yung Buhangin. Baka hindi nagkakaisa ang mga tao dito. Magkakamag-anak, sila-sila ang nag-aaway, sila-sila ang nagsisiraan. Ay, bukas pa ba yung misa? Ba't yata napaaga ang sermon ko? Sorry po. Sa totoo lang po, kasi kahit minsan may 2 years, 3 years na hindi kami gaano pumupunta dito sa Buhangin, eh kumpleto po kami ng details. Updated kami, sino yung nag-aaway, sino yung ganito, sino yung ayan na. So, kasi ganun po kami ka-importante sa amin kung saan kami nagmula. No. Kaya sabi ko, nung sinabi ko na ako ay nanggaling sa Barangay Buhangin, bakit natahimik na yung kausap ko na taga Nauhan? Hindi niya alam yung Buhangin. Parang nanliliit po ako sa sarili ko na ako ay taga Buhangin. I hope you don't mind, kilala po ako sa Manila, kilala ako sa buong Pilipinas. Pero bakit hindi kilala yung lugar ko sa Nauhan? Kaya sabi ko, siguro this is the right time, no, na pasikatin natin ang Buhangin. Hindi pasikatin po natin ang Buhangin dahil tayo ang may pinakamagandang simbahan. Baliwala itong simbahan kung simula sa next week, next month, wala namang sisimba rito. Ang simbahan po, pag tinignan natin ano ang definition ng simbahan, yan ang mga tao na sumasampalataya sa Diyos. Hindi yan ang magandang istruktura. Hindi po yan ang ibig sabihin ng simbahan. Ang simbahan, yung pong mga tao na nananampalataya, nagkakaisa, nagbubuklod patungo sa tagumpay ng ating barangay. Kung gagawin po ng mga tao ng Buhangin yan, magkakaisa tayo, magkakaroon ng kasayahan every time na piyesta ng San Isidro Labrador. Yung mga umalis na sinasabi ng Kapitan, yan po ay nakamonitor sa atin kasi nandito pa rin ang mga kamag-anak niyan. Babalik sa Buhangin yan. Ako po ay nakikiusap sa inyong lahat. Ito pong inumpisahan ko sa Buhangin. Sana po hindi ito mapunta lamang sa kasaysayan. Sana dito mag-umpisa. Lahat ng taga-Buhangin,
Makilala tayo hindi dahil maganda ang simbahan, makilala tayo dahil lahat tayo ay nananampalataya sa Diyos, tayo po ay nagkakaisa at sama-sama para sa pag-unlad ng ating barangay. Hindi natin po pwedeng i-depend kay Mayor, kay Congressman, kay Pangulong Aquino, yung pag-asenso ng ating barangay. Sabi nga, charity begins at home. Paano tayo papasukin ng ibang lugar kung mismong tayo po ay hindi nagkakasama-sama? Nung lumapit po sa akin si Nanay Flor Balbuena, siya po ang nag-umpisa. 2010, lumapit yung mga mananampalataya ng Buhangin na umpisahan ko daw ang pagpapatayo ng bagong simbahan. Then, hindi po nag-start yun ng 2010. Noong 2011 po ay namatay yung tatay ko dahil sa Alzheimer's. During the wake, bumalik uli ang Nanay Flor, kasama niya na ang Kapidring Balbuena. Sabi ng Kapidring, engineer, baka naman pwede na nating umpisahan ang simbahan ng Buhangin. Kasi nakakaawa na yung ating simbahan. Ganito ang gusto kong mangyari. Kung gusto mo, i-offer ko yung lote ko dyan. Tapos, magbibigay pa ako ng worth 50,000. Ikaw na yung bahala. Pero gusto ko maganda yung simbahan natin. So, hindi pa rin po natuloy yun kasi tinamaan po ng matinding problema ang pamilya Mendoza. Nung una po na-stroke ang kabina, 2 months po sa UST Hospital. Hindi namin alam kung anong gagawin namin. Nagbabantay kami sa UST, naghahati-hati kami. Ang tatay namin, nag-3rd degree na siya ng kanyang Alzheimer's. Nauuntog na, hindi na alam kung ano yung ginagawa niya. So divided ang pamilya Mendoza, nagbabantay sa nanay ko, nagbabantay naman sa tatay ko yung iba. Dumating ang 2012. Ito po, hindi ko pinalam sa mga kapatid ko. Kasi sabi ng doktor, pagdating ng 18 years ng anak nyo, hindi natin alam kung anong mangyayari dyan. Kaya po nung nag-18 years yung anak ko, halos kasabay ng nanay ko yon na nandito sa ICU ng Maria Estrella Clinic, si Aaron pina-admit na din po namin sa UST. After 1 week lang, in-ICU na siya. Kung i-imagine niyo po, 18 years old siya noon, 17 kilos na lang ang natira. Parang almost 3 years old lang. Hindi na siya makagalaw, talagang totally naghihingalo na yung anak namin. Kaya pag nasa ICU ang ang ating pasyente, wala pong room na binibigay ang ospital, meron lang para kang anong tawag ba diyan? Yung room na nandun lahat, holding area. So, ayaw ko doon na lang ako sa chapel ng UST, doon ko ni-recall lahat, bakit ano ba nangyayari sa pamilya namin, andyan yung tatay ko, andyan yung nanay ko. So, nasa ospital po ako ng UST, pag sa gabi, balik ako ng Mindoro, babantayan ko naman yung nanay ko, balik uli ako ng UST, ganun lang po ang ginagawa namin. Sabi ko, ano po ba itong ginawa sa amin ng Diyos? Halos sabay-sabay, 3. So kaya ang naging panalangin ko po, iligtas nyo lang si Aaron. Lahat po ng request ng barangay to establish new chapel ay gagawin po namin